Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Baba na ho natin ang music mga boss. Diretso na ho tayo 13 minutes after 10 in the morning. So, Wednesday ho ngayon by the way. Ako nga pala pagdating ho ng Wednesday, sa mga pumupunta ho sa aming tanggapan ho sa Bitag Media Unlimited Incorporated, sa aming tanggapan ho yan sa may Timog, ako ho'y humaharap talaga to listen in. Doon ho sa mga lumalapit ho, isang araw ho yan pagdating ho ng Wednesday. At the same time, on a Friday, talagang I listen in para masala ho natin yung mga sumbong ho. Kung yan ho'y mga sumbong ng kapabayaan, sumbong ng katiwalian, sumbong ho ng ito ho'y pang-aabuso, pang-aapi, sumbong ho ng mga taga-probinsya, sumbong ho ng mga eto naman taga-metro, trabaho, lahat ho ng mga sumbong na kuminsan di ho namin talagang pwedeng solusyon na sa dami ho. Ang ginagawa ho namin, binibigyan ho namin sila muna ng linaw bago kami magbibigay ng referral. Kaya allow me to tell you a little bit about what we do on a Wednesday. Kung sakaling may mga pamilya ho kayo rito sa Pilipinas na kinakailangan nyo ng medyo sabihin na ho natin tulong, yan naman ay hindi tulong financial dahil hindi ho kami ganon. Tulong ho. Doon ho sa mga, sabi nga ho namin, eto mga boss, tulong doon sa mga paglilinaw. Alam nyo, madugo ho talaga pag sinabing mga usapin, panlupa, yung mga lupa na yan, yung mga rights, mga agricultural land na converted into residential land, kung minsan ho yung mga rights na yan, or di naman kaya yung mga lupa na hindi mo alam na nakukuha sa kooperatiba, nagiging problema ho yan. At pagkatapos yung iba naman, iniskwatan lang, nalipat-lipat na sa ibang kamay, yun ang nagiging problema ho dito mga boss. Kaya paglilinaw ang ginagawa ho natin. Hindi ho ako attorney ha, linawin ho natin. A lot of people are calling me Attorney Tulfo. Hindi ho. Although meron ng Attorney Tulfo, anak ko ho yun, si Jax. Hindi ho ako. Anyway, pag-uusapan na ho natin ngayon etong mga bagay na gusto ho natin talakayin. Change topic na ho tayo mga boss. A little bit of a seriousness about this particular issue. Eto boss, sasabihin ko sa inyo, wala hong tama. Wala hong tama ang ginagawa ho ng ating administrasyon base ho sa pananaw ng mga dilawan sa pangunguna ho nitong si Cholesterol Jr. na sa Kongreso. Sino yung si Cholesterol Jr. na natutunaw ho yung sebo? Ito naman ho si Edsel Lagman. Well, anyway, ang tingin ho ng mga dilaw, I'm not bashing them. I'm only following their line of thinking and at the same time their train of thoughts. And so what I'm doing is analysis based on evaluations of facts development and yun ho mga actions taken. Now, based on and developments and based on what they're doing at what they're saying at what the results of what they're doing and continuously, pinaprocess ho natin yan. Pinaprofile ho natin, sinusource out ho natin yung mga everything that they say. At the same time, ina-analyze ho natin and ginagawa ho natin. What I do, I try to, for public consumption, distribute it sa inyo. Either you accept or whether you reject or whether you acknowledge or whether you ignore what I'm saying, it doesn't really matter. What's important, ako ho'y nagagampanan kong aking trabaho bilang isang mamamahayag na sometimes pilyo. May pagkakulo ko gumagamit ng mga salitang kuminsan nakakasikit sa taeng pero hindi ako marunong magmura. Ang alam ko lang ho, anak ng puto. Puto ko tsinta. Mga utang ng ina at ang utang ng ama kinakailangan bayaran ng mga magulang at hindi ho yung anak na magbabayad dyan. Hindi ho ba? Kaya yung mga utang na yan, utang ng ating ina, ang utang ng ating ama, bayaran ho ng mga magulang para yung mga anak naman hindi nagsasakripisyo. Pero may mga anak pag medyo malaki ng utang ng ina at utang ng ama, binabayaran ho ng anak kasi syempre, bilang payback doon sa mga magulang nag-aruga ho sa kanila. Linawin ho natin,
So, yun hong bang aking pagmumura? No, witty lang ho si Ben Tulfo. Marunong ho, kumbaga, gumamit ng mga salita. Play with words. A verbal person ho talaga kasi ako. I think I know for a fact that I'm gifted, given to me by God. So I have to use it in such a way with entertainment value. And sometimes to some people na pag medyo does not really, well, they do not really accept. And malaya ho tayo sa lipunang ito na kung ayaw nyo tanggapin yung aking mga sinasabi, you can always ignore me. And I've always said that that the greatest insult to one's very existence and everything that you say and you do is when people ignore what you're saying, and so you don't exist. But to me, okay lang ho sa akin because I can find and broadcast everything that I say. As a matter of fact, mga boss, iniisip ko na magkaroon ho ng podcast dito sa ginagawa ng broadcast. Iba pa rin ho yung ginagawa natin sa live stream. And I talk with you that I have to use this kind of forum because alam ko naman ho, may mga nagpa-follow ho sa atin. So ngayon, eto ang aking sasabihin sa inyo. Well, alam nyo, na mga 3 weeks ago, let's go back a little bit, and everything na ginagawa ho ng ating administrasyon, si President Digong, not that I'm supporting, but I'd rather, I'm following, and I've also agree what this administration is doing, and so therefore, if I agree, then I'll talk about it. If I disagree, the same thing, I'll talk about it with passion and dedication, enthusiasm. And on my style, nakikita niyo ho yan sa pinagagawa ho natin. Let's be clear about this. Marami hong kumakyaw-kyaw at marami ho talaga na tingin ho nila, lalo na ho yung mga dilawan. Roll call ho tayo dyan sa Kongreso. Kilala niyo naman ho kung sino mga dilaw dyan. Roll call ho tayo sa Senado. Kilala niyo kung sino dilaw. Wala hong problema sa kanilang pagkokontra kasi ginagampanan ho nilang kapagiging opposition ho nilang. Hindi lang ho natin makita, yun hong kanilang pinaggagawa, kuminsan alana sa lugar. Nandun na yung hatred. Nandun yung paghalong pagkabuisit o nambubuisit. Hindi lang ho nambubuisit. Nandun na ho yung sinasabing bagay na kuminsan, gumagamit ho sila ng estilo na kuminsan tingin natin kabobohan, pero sa kanila, estratehiya, taktika lang ho yun. Kasi pag sinabi mong bobo, maaari sa kanila, well, you got your attention. Kung bobo man ako, at least nakuha ang attention mo. And then, nahulog ka sa bitag ko because I got your attention. It's all about attention. Now, it's either we like, we approve. Well, it's not only we like, we approve, we accept what they're saying, or we totally ignore. Deadma. Tulad ho nito, nung mga sabi ho nila nung araw kasi hindi ba, nagsasabi ho si President Duterte, pag talagang nahihirapan tayo dito sa Mindanao na to, ay magde-declare ako ng martial law kapag I see demon, not necessary. Kasi tingin ho ni President Digong, tricky ho rito sa Mindanao. Kaya nung dineklara hong martial law, abay sinasabi ho nila, itong mga sinasabing dilawan, nilikha lang yan, gawa-gawa lang nitong si Duterte ang para makapagdeklara ng martial law, tinatakot niya ang taong bayan sa mamamagitan nitong ISIS. Can you believe that? So para bang ginawang pananakot para magkaroon ng dahilan hanggang sa kasalukuyan, ganun ang pananaw ng mga dilaw, Edsel Lagman et al. Sa Kongreso, sa Senado, iisa lang ho ka lang sinasabi. Likha lang yan ng utak nitong Duterte kung kaya't itong ISIS ginawang dahilan. Kung di ba naman kayo isang katerbang mga bobo, ibig nyo sabihin, imahinasyon? O baka kayo nag-iimahinasyon na I don't know kung anong nasa utak ninyo. Etong pinagsasabi ng Presidente at kasalukuyan, nakita naman ho natin na totoo yung sinasabing nangyayari sa Mindanao, partikular ito ho sa sentro lang ho natin sa Marawi. Ito hong maraming sundalong namatay at ito naman, ito'y sinisisi. Kumbaga, ang mga sundalo natin pa sinasabi, hindi pala kaya ng sundalo natin, itong mga maute, wala pala tayong sinabi, wala talang pinatbat yung ating mga sundalo, hindi natin kaya. Kundi ba naman kami isang katerbang mga bobo, you didn't really say it the way you wanna say it, but I'm gonna say it unfiltered because that's what you wanna show. Yun ang gusto nyo mangyari, gusto nyo pakita ng ganyan. So parang, ano ba talaga kayo mga putok sa buho kayo? Wala nang tama. Ang ibig sabihin, walang binatbat. Dapat nga saluduhan niyo yung mga sundalo sa ginawang pagbubuhos ng buhay nila para ipagtanggol ang bansa natin tulad ng wag makubkob yung sinasabing Marawi. Bagkos sa inyo, kontra kayo ng kontra. Ngayon,
Kung ganyan, kaya nangyari, wala naman palang binatpat. Kita nyo, hindi nyo kaya. Ano bang gusto ninyo mga putok sa buho kayo? Ngayon, nilalantad ho natin para maintindihan nyo whether magagalit ho kayo sa sinasabi ko, sasangayon kayo or mabubuysit kayo dahil hindi ako dilaw and you're a different color, green ho suot ko. Ngayon, iba ho pag nagsanib puwersa itong mga dilaw sa kanilang kagustuhan makakuha ng atensyon because they're only, I think that the very objective and the desired outcome, yung kahinatnan, talagang gusto lang sabihin, mali ang pinagagawa ng administrasyong ito dahil mali ang presidente. Ang presidente hindi dapat si Duterte sa kanilang pananaw na hindi masabi. Kaya kung ano-anong pinagagawa nitong mga putok sa buho, tulad nitong si Trillanes. Ano sinabi ni Trillanes? Alam mo, ako disgusted, frustrated, shut up, Trillanes. Kasi ano man sinasabi mo, nabubuysit ang mga tao sa iyo. Sabi mo nga, di bali mabuysit, at least nakuha kong atensyon kaysa naman nagsasalita ka, walang pumapansin, nakaka-insulto yon. You see that? Ngayon, ini-examine ho natin ang utak ng mga dilaw at kanilang estilong pag-iisip. Ngayon, ang sinasabi nila dito, kaya raw ISIS, panakot lang yan, di totoo, at nang nagkakatotoo na, kita nyo, hindi nyo kaya. O kita nyo, ba't nangyari yan? Kasi mahinang intel nyo, lahat ho na paninisi, ganyan lang ho sila eh. Ngayon, ito hong aking sinasabi, hindi lang ho dyan. So parang sinasabi nila, kita nyo hindi nyo kaya. Kung talagang pupulbusin yung mga ISIS at mga mauti na yan, eto lang kasimple dyan eh. Bombahin mo lang yan eh. Ganun kadali. Kung may sira-ulong presidente, kung sino man sira-ulo, baka kayo ganyan ang gagawin nyo. Pag hindi nyo na kayo, bombahin nyo. Bahala, tamaan kung sino. Walang collateral damage. Mapulbos lang yan. Put them down to the ground. Pulverize them. Ganun kadaling sabihin. Ito ho ang administrasyon, nagpapakita ho ng kahalagahan ng buhay ng mga sibilyan. Namamatay ang mga sundalo, bagamat mahirap kasi humahalo yung mga rebelde sa sinasabing komunidad at yung iba naka-hostage doon na hindi mo malaman kung anong gagawin mo, ay ibig sabihin kayong mga human rights, mga potok sa buho kayo. Ito nga dapat sabihin nyo, pagpapahalaga ng buhay ng mga sibilyan. Kasi kung talagang gagawin, pupulbusin, ang daling bombahin yan. Level everything to the ground sa Marawi kung talagang utak pulbura hong presidente natin. Hindi ka pareho mga utak bobo kayo eh. Ngayon, kaya ganyan. Kaya kayo human rights, it's time for you to speak up and say, okay, dito saludo kami kay Presidente Duterte kasi pinanindigan niya ng mahalaga ang buhay ng mga sibilyan. Kayong mga nasa human rights, mga kengkoy, kumag at kolokoy na nakatuwad ang inyong mga kokote, kung minsan ang kokote nyo doon sa daanan ho ng dumi ninyo, ang tawag niya ay tumbon, pasensya na ho kayo sa akin sasabihin, unfiltered. Sa halip na sasabihin nyo dito, believe kami. Pero, yan yung mahalagang mga sibilyan, inosente, na talagang kita mo, nagkakamali yung ating mga sundalo doon, yung miscalculation, may namamatay, friendly fire. And they have to stand up and say, we commit mistakes. Hindi pinagtatakpan. Transparent yan. Pati mga sibilyan, pinoprotektahan. Nasaan kayo mga human rights, mga iho de puto, kotsyenta, suman, malagkit, kung ano-ano man yan. Ididikit sa inyo mga ilong na lalabas yan, ewan. So ngayon, ang aking sinasabi rito sa inyo, where are you human rights? Kung baga pinahalagahan ng kasalukuyang administrasyon at mga sundalo na talagang nahirapan kasi ang mga sibilyan madadamay sa halip na sabihin nyo, ganyan ang aming pagsasaludo at nagpapakita ng kahalagahan sa buhay ng mga sibilyan, mga inosente. Hindi yung mga pinahalagahan yung mga putok sa buhong mga simaron at mga makahalangang bituka. Pag nakapatay, pinoprotektahan nyo pa. You yellow bleeding hearts. How come you don't talk about this? And then kayo mga dilaw, you listen carefully. Sabi nila, the most evil is martial law ni Duterte. Most evil than ito ho yung evil, ang karumal-dumal nitong gawain ng ISIS at Maute. Parang mas matindi, mas lesser ang evil ng Maute at itong mga nasa ISIS kasi most evil itong martial law ni Duterte. Lagman, you listen carefully, listen good.
bago matunaw yung sebo sa mukha mo, bago matunaw yung mga kolesterol sa mga dugo mo niyan at baka magkaklag ka ng sinasabing dyan sa iyong puso sa pagsasalitang puro kayak-yak. Can you imagine this guy saying, kung kayo nakikinig ho sa follow me here, listen carefully, am I bashing? No! It's okay to bash. Yun hong kanilang mga sinasabi. Because we really are out there to pulverize what they're saying, expose them sa kanilang mga tinatagong maitim na balakin. What are we doing here? What are we doing here? What are we doing here? We're trying to expose them in the open. In kanilang tactics and strategies na they think that they can just simply, make a fool out of us. Ang hirap po kasi pag mga sangkaterbang mga bobo, yung iba dyan talagang siguro bobo nga, ayaw natin kung paano sila naging politiko, siguro ang kanilang estilo pagiging bobo at ang kanilang kabobohan, doon sila nakakatawag ng pansin. Oh, listen carefully mga bobo. O ngayon, hindi naman siguro kasalanan ng pagiging bobo kung ginagamit yung strategiya. Kung kayo'y bobo, pasensya na ho kayo. May bobo ba? Hindi. Ob siguro. Na ngayon, ito ang aking sasabihin sa inyo. Listen carefully. Etong mga ginagawa ninyo, okay? Sabi ni Cholesterol Jr. ng Kongreso, si Edsel. Sabi niya, at tinanong siya ng Korte Suprema, ako ho'y i-filter ko na sa aking mga unfiltered na pananalita. Sasalain ko na lang kasi ewan ko kung may yagbols to para sabihin o baka nagkakalansi ng mga bombolyas kaya hindi lang kayang sabihin ng dere-derecho. Ako ho'y sasabihin ko straight to the point. Here we go! Ang sinabi ho ng Korte Suprema, ano kaya kung pumunta muna kayo doon sa Marawi para malaman ninyo kung anong dahilan, kung makita yung justified yung martial law. Ang sagot ho, ngayon, i-filter ko, Your Honor, you don't have to go to Mindanao. You don't have to go to Marawi. It's to find out whether it's justified, the declaration of martial law before, during, and after. Is stupid. Sometimes, being stupid is an asset. It's an asset from negative to use it more in a positive way. Are you guys understanding me? O medyo nalalalimin kayo. Ang kuminsan ng kabobohan at katangahan ay isang taktika at uri ng estilo na para makuha ang inyong pansin. At yun ay sinasabing katangian ng kanilang katangahan kung kaya't ang kanilang katangahan naging katangian ng kanilang sabing pagiging ewan politiko, hindi pagkatao na estilo at taktika, ganyan lang para makuha ang inyong atensyon, para mabuysit kayo. Pag nabuysit kayo, sa katagalan, kabubuysit kayo, baka isabing na, balang araw, magsasawa rin yan. Habang binubuysit, nakakasanayan tayo ng bubuysit, pakikinggan na tayo. Eventually, effective na yan, subliminally, papasok na tayo sa kanilang utak. Hindi na nalalaman. At first, they hate us. The second thing, they will try to accept us, and without doing it, without knowing it, they're already embracing our principles of stupidity and dumbness. And voila! They're already like us. Sangkaterbang mga bobo. Ginagawa tayong mga bobo nito mga dilawan, mga bossing. Agree ho ba kayo? Anong say mo, Sebo? Anong say mo? Lagman? While you're saying you don't need to go to Mindanao, all you do just to stay in your air-conditioned office in your Congress. Kung mismong Albay, kung saan ka man ang galing kongresista ka, hindi mo maayos-ayos, hindi mo mapapaunlad ang mga buhay dyan sa Albay kung saan ka man congressman ka, tapos pati Marawi, pinakikialaman mo. Why don't you just simply go there? Mahagingan ka lang ng bala. Sa bagay, sabi niya, malapad ako, baka tamaan ako eh. Kung balingkatik ang katawan ko, makatago ako sa poste, hindi, sa sobrang lapad ko. Sa pulagad ako nito, tigok ako. Wala nang kontra. Hindi na raw kinakailangan pumunta sa Marawi para malaman ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, hawak niya, hawak mo. Sa kanilang pananalita at natutunaw na ang Sebo sa kanyang mga ewan, basta the most evil daw ay martial law, pananauhon mga dilaw. Martial law itself is the most evil, not the Maute and ISIS. Everything is wrong. Nothing is right. That's why Trillanes, Hontiveros, Alejano, Alimango, Hipon,
Lahat na kayo frustrated. Now you're getting frustrated. You want people to be frustrated. You want people na maging dismayado hanggang aabot sa puntong pagiging desperado. Bossing, lumang tugtugin na yan. Ganyan na ganyan yung mga dilaw. Di ba? Nasaan sila? Nasaan kayo ngayon? Nasaan yung mga tilang tinitira nyo? Baliktad ng mundo. Get it? Ay magbabalik ko kami. Standby mga boss. Okay, taking care of business, Ben Tulfo back again at 10:37 dito ho sa 92.3 News FM. TV5 FM station ho to. 92.3 News FM is, eto ho yung Radyo 5 ho, ano? And naka-live stream ho tayo, convergence ho to ng tatlong teknolohiyang gamit ho natin. Mga boss, nasa television ho tayo, live sa Action TV, ganun din ho tayo, at broadcast live sa Radyo 5 and then live streaming ho tayo sa aming Facebook page ho ng Bitag Live. So, make sure na kung gusto nyo subaybayan talaga yung aming Facebook page, where I am, dalawa lang ho yung talagang aking pinapasok most of the time and talk with you, engage with you. Kayo ho yung mga followers ho namin sa aming Bitag Live Facebook page. And now we're starting to, again, binibuelo ho namin yung Ben Tulfo Unfiltered. You know why? That is going to be another shows, another TV stations in the morning. So, ganun lang ho aming sasabihin sa inyo. And also, do not forget to follow us sa aming Bitag Media because yung aming Bitag Media Facebook page is the official Facebook page ho yan. Ang aming, eto ho, ng BMUI, Bitag Media Unlimited Incorporated. Lahat ho ng palabas ho namin nandyan ho. Kaya pag-campaign ho namin nandyan. Pagdating ho sa Bitag Live, it's me talking, boss. Engaging with you, talking with you, saying hi to you, even to the point that sometimes I have to post some of the things na gusto nang to keep you updated na. Wala ho kasi talaga akong private Facebook account. Instead, ginawa ko ho talaga LNT1 sa Bitag Live. So now, sige, diretso na ho tayo rito. Ano? So, si Armin, ito ho yung basahin ho muna natin from Africa. Good morning, Sir Ben. Anrim Angulo. Sabi niyo ho, good morning sa iyo. Si Regine Puno, we're okay with the martial law here in Mindanao. The lives of the fallen 58 should tell this anti-martial law of the danger we're facing here all over Mindanao. Mabuti pa kayo na malawak inyong pag-unawa itong mga putok sa buhong walang ginawa sa Kongreso kundi umutot na mabaho, naglalakihan na, nagtatalsikan ng mababahong laway na hindi pa nagtututbrush kung anong pinagagawa dyan. Tapos ang daming kiyaw-kiyaw. Hindi ba wag ka lang lumapit niya kasi bad breath ang maabutan mo dyan sa mga putok sa buhong yan. Kahit na ako nagagalit eh. Kasi when you're out there to derail whatever the government's doing, para lang makasira ka, para lang mabuisit mo mga tao kung ano pinagsasabi-sabi, yan hong ginagawa ho ng ating... Kaya mag-iingat ho kasi pinakikinggan nyo. Ako ho kasi it's your choice. Either you ignore me, you listen to me, you follow me, it doesn't really matter. I'll speak of the truth. That's the point. Si Marie Filoftay, watching from Europe. Si Melissa de la Cruz, ito watching from Abu Dhabi. Rosana Karaang Zadon from Hong Kong, good morning. And then from Hong Kong again si Violet Gabales. Good morning. Medyo humina na ang battery natin dito. Baka mawalan ako dito. Kaya medyo ano mga dito. Lalagyan mo na kasi mawawala yung ating ano. Hindi na lagyan mo nga ito ng ano. Ito. I-charge mo to. Kasi kung hindi, humihina na. It's a low charge. Pakiayos nga sandali nito. Kung kayo ho'y sumusubaybay sa aming Facebook page, nagbibigay ho ng warning sign, low battery, 10% battery remaining. Hindi chinek ng aking mga staff. Mamaya pagsisinturunin ko sila. Lagyan mo dyan. Sige, dyan ka lang para huwag masyado makita. Lagyan mo ng ganyan. Yan. Kasi baka mawala na tayo rito. Tuloy, baka yung mga nasa nagla-livestream. Okay naman tayo dito? Paano to? Close natin. Sige. Yan. Balik ulit tayo. Okay. From Taiwan, si Maria Leonora Lee. Good morning to you. Ganda naman ang music mo, sir. Okay. Taking care of business. Background music. Kaya lang, incidental lang. Kaya hindi natin piniplay sa ere kasi baka mamaya putulin tayo ng Facebook. Baka sabihin, hoy! Wala kang
karapatan, copyrighted yet. We do acknowledge it's a copyrighted material. Kaya ginagawa ko, incidental na lang naririnig ninyo dyan sa labas unless ko gano'n diretso sa ere. Tapos nilabas natin sa Facebook. Alam niyo, tricky ko minsan ito mga nasa Facebook. Si Enrique Frades Oreto, watching from Kidapawan City, North Cotabato. Magandang umaga kayo dyan sa North Cotabato, Kidapawan. Si Lilet Aboy Conje. Good morning, Sir Ben. Yes, buo ang araw ko. Canosa, Tondo. Akala ko Canosa, Toronto. Dito lang pala. Layo mo, Chong. Si Chu de la Cruz, Magat Fran. Ito, layo nito. Kumusta kayo dyan? Watching from, listen carefully, Binyan, Laguna. So far away. Sa Twitter, I believe, sir, the opposition are already losing their rational thinking because of their obsession to unseat President Duterte. They are mental cases already. You said it. Sa Twitter, si Beth, nakaka-high blood ang mga dilaw. Susmeo! Well, may emote na rito. Si Rex sa Twitter, human rights organization won't admit it because they already painted Duterte as an evil dictator who disregards human rights. You said it. Si Eden Nosmolas, kung rat-ratin sila lahat, paano mga sibilyan, mga namatay din. So maingay naman talaga itong CHR at yung mga, hindi lang CHR, kundi mga dilawan sa pangunguna itong si Lagman, si Cholesterol Junior nga pala. Nahanap niyo na ba si Cholesterol Senior? Papatiin niyo nga sandali, si Cholesterol Senior. Kilala niyo siya? Nasaan ang picture ni Cholesterol Senior? Senior. Hindi makita si Cholesterol Senior. Yan, si Cholesterol. Yan sinasabing senior. Alam niyo, si Cholesterol Senior, bumabati siya, sabi niya, good morning, how are you there? Pag gumagano na siya, nahihirapan niya kasi, Franklin, gusto mong magpatingin na. Kasi ako, parang nakikita ko, may extra beating ka, may prolapse, mitral valve prolapse. Kasi kung minsan may extra beating, baka naman na sobra, okay ka ba dyan? Gusto mong magpatingin, Franklin? Okay, thank you, Franklin. Okay. Kumusta naman yung junior natin sa Kongreso, si Edsel? Ewan ko, wala akong pakialam sa buhay niya. Inaagawan ako ng eksenang kumag na yan sa Kongreso. Ako yung senior at hindi mangyayari na siya ay magiging junior kung walang senior. Nilikha mo siya kasi nanggaling siya sa akin. Tama nga naman, hindi ba? Okay. Okay, hinahanap pa natin. Hanapin natin eventually, makikita natin si Edsel. Si Franklin yung nakikita niyo yung hippo. Alam niyo bang tunog ng hippopotamus? Kung tawagin na, kung Pilipino, hippopotamus. Pero the right pronunciation is hippopotamus. Hippopotamus, yung iba Pilipino pala yun. Si Jeff Guevara, idol, watching from Cayman Island. How are you doing? Si Dol Sandoval Doyo, mga dilawan, kasama na yata mga terrorist. Sila yata mga utak, idol. Easy. And then, West Covina, California, Maka Benlar, kaya Biab, idol, watching here. Ingat dyan. Thank you. I'll probably be there next month. Covina, I'll be somewhere in California, but that's basically Southern California, Central Coast. And I'll probably be again back to San Luis Obispo, Monterey, and Los Angeles. Well, pag natuloy lang ho to, so I'll probably see you guys. I'll let you know. Sa Portland, Oregon. Sabi ho rin, ito mga Filipino na nanonood ho sa atin sa Facebook page live. Si Remer Dalumpinas, good morning from Portland, Oregon, sir. Okay, how you doing, Remer? Anyway, it's 10:46. Diretso na ho tayo sa aking mga sinasabi, boss. Yun lang, ano? Nasabi na ho natin kanina, everything is wrong. Nothing is right until they get the right president. Ano bang gusto niyang gawin? Sana yung puwersa kayong lahat. Okay. Hindi ako mag-excuse me,
Iba yun. Kasi pag nag-excuse me ako, pag umubo ako, alright, let's get it on. Kasi baka sabihin, ang gagaya ko, let's get it on. Okay. Alright, diretso tayo mga boss. Pag-uusapan ho natin itong public service ho na. Alam nyo, mga bossing, ito medyo, let's take it lightly. May mga anak na hindi na makapag-antay sa kanilang magulang na magunaw na sa mundong ito. Nakakita na ho ba kayo ng ganong klaseng tao? These are true stories to people ang dumating ho sa aming mga tanggapan at ang gusto ho, i-dispatcha na ang kanilang magulang dahil pagod na raw ho sila pag-aalaga. Can you believe it? I mean, I'm not making this as a story. Hindi ako kapareho ng mga dilaw. I'm gonna tell you the real reality of, yun ho, mga nakikita ho namin sa aming pagpupunta ho. And sometimes I end up trying to advise, to the best of my ability, practical advice. Ang mga magulang, wag na ho natin, kumbaga, parang sabihin nyo, kasi kung nandyan pa sa akin ang magulang ko, nahihirapan na ako. Pwede bang hanapan na natin Mr. Tulfo na ilagay na natin sila sa DSWD, Home for the Aged? Kasi parang hindi na ako makapag-move on sa buhay ko. I can't believe a person would doing that. Although, inamin niya na siya adopted at ang sinasabi niya, nahihirapan na ako, di na ako pag-move on, etc. Pero kung titingnan mo, kung mag-makeup sa mukha niya talagang akala mo nagpa-facial, ang kinis ng mukha, sus Mariosep, kaya pa magpa-blend ng kanyang mukha, pagod na raw siya sa kanyang magulang at ang kanyang magulang may sakit ng diabetes. And this, okay, I cannot say it. You have the audacity to say, pwede bang alagaan mo lang, dalhin lang natin sa DSWD. Bay, dumugo ang puso ko, boss. Hindi ako nagdadrama rito. I wanted to understand kung bakit niya nasabi yun. Gusto kong intindihin at pumasok sa utak niya kung ano yung estado na yung kanyang utak na parang sabihin ang magulang mo, tatay, nanay mo, may sakit na, matanda na. Dahil ala ka ng pakinabang na inaruga ka ng bata ka, eto ngayon sa dapat inaalagaan mo hanggat sa huling sandali na ka na pananatili sa mundong ito, ang gusto nitong ali na to, dalhin na sa tulong namin sa DSWD para makapag-move on na siya dahil hindi na raw parehong buhay niya. Abay, kita mo nga naman to. Can you imagine? So, ganun ho eh. So, there's another one also na talagang hurting. Kaya kayo ho, mga boss, sa family natin, sa pamilya natin, huwag ho natin bibiruin yung mga anak natin. Kung minsan, yung mga uncle, auntie dyan, sasabihin, oy, adopted ka. Oy, hindi ka totoong anak. Ako, once upon a time, kami minsan mga Tulfo brothers, lalo-lalo na pag biniro kami ng aming matandang kapatid na Simon, ikaw, nilagay ka lang sa karton, napulot ka lang eh. So, sometimes you say that parang, alam naman natin biro lang yan. Pero pag mahina ang isang tao, you're destroying that person dala-dala. Can you imagine a 40 or almost middle-aged person na nasa 40 plus something na still believing yung kanya mga sinasabi ng kanyang uncle na hindi siya tunay na anak, na siya'y adopted lamang. Although yung kanyang magulang nagsasabi, anak kita, anak ka namin. But you know what? Nakasira ho kayo sa pamilya kung kayo gumagawa ng kalokohan, pag-uuntog-untugin ko mga ulo niyo, mga putok sa buho kayo. Masisira yung mga tao. Kaya para sa akin, both ways ho to sa akin. Ang magulang natin kung nandito pa sa atin, while in their living years, I think that we have to take care of them. I don't think, I said we should take care of our parents, mother and father. As long as they're living in this world, kung inaruga naman tayo, whether adopted or real parents natin sila, we should give back it, pay back na sinasabi natin yung kanilang pag-aaruga sa atin. We're not supposed to drive them away like kulang na lang kung may aso na ako, may aso ako ng dalawa na after all the 12 years, going to 12 years sa amin, Boxer and Dalmatian. I've seen them na hindi na makatayo ko, minsan nahihilo na, nawawala sa balanse. I still would stand up para salubungin ako ng aking aso. That was a Boxer
dog and then Dalmatian. And then nahihirapan tumayo pag nakita niya, pag narinig niya na yung busina ng aking sasakyan sa gate pa lang, sasalubong na ako, nahihirapan ng tumayo and still faithful and loyal dog. You know, I could have simply said, dalhin ko na sa vet to para euthanasia na lang, para mapahinga. You know what? Until their last breath, I have to take care of them. You know, yung isang katulong namin, umiyak na nakita niya, naghihingalo na yung aso ko. Talagang, that's the way it is. Still, inaaruga ko pa lang eh. Inaaruga ko pa rin nandun. Magulang pa kaya natin? Ay hindi ko naman anak yung asong boxer at Dalmatian na inalagaan ko to the last minute. Talagang nandoon, hanggat sa malagutan ng hininga. I cannot understand and believe yung mga anak na may mga anak na talagang gusto nang ang magulang ipinapasa na sa mga home for the aged. Alam niyo bakit? Para makakirengking pamputok sa buho eh. Para mag-alembong pa, para makagawa ng kanyang kalandian natin. Nagagalit ba ako? Of course I am! Can you do that? Di ba? Magulang mo yan eh. I don't care kung nakikinig ka sa akin ngayon. I don't care if you're following me. You come to my public service only to say, pagod ka na sa magulang mo, kaya pinamimigay mo na. Sa tulong pa namin. Eh kung maaari palang hawakan ko yung mukha mo, ngungud-ngud ko yun sa mesa sa harap kita eh. Bakit gagalit ako? Sino ba namang siraulong kung, maliban na lamang kung, ewan. Tanong mo dyan kay Edsel. Tanong mo dyan sa mga dilaw, baka ganyan sila. Sorry, joke only. Joke only. Delete. So, sabi ni Dol Sandoval, Doyo, kahit adopted lang siya, mas malalong mahanilin niya kasi yung walang adopted parents saan kaya o siya yung anong nangyari sa kanya. Tama. Sabi ho rito si Don Net 92, I'm an adopted child. Pero since young, alam ko adopted ako, but still, no regrets ako. Very good. And I love you for that. I'm still happy and I will stand for them till the end as their son. They treated me more than the real son. There you go. There you go. There you go. Hindi ba? You don't have to be the biological son or daughter para mahalin mo ang tao, para alagaan mo, parang, Jesus Maria Joseph, ewan, may mga taong ganyan lang talaga. Okay, from ito sa Melbourne, Florida. Okay. I don't know, may Melbourne, Florida. I'm sorry, but si Susan Miraflores watching from Melbourne, Florida. Melbourne, Australia, meron dyan. Si Paing Angeles, good morning, Idol, watching here at the office, pati naman ng mga ka-office mate ko, Nico Juvie Digital CCTV. Thank you, sir. Okay. Kayo nag-ayos ng aking digital CCTV. Pumunta kayo sa opisina kasi may papaayos ako sa inyo. Easy. Okay. Jason. Hi, sir. Pakidagdag po sa Bitag Farm si Alimango. Si Alimango, toko. Hindi ba? Gusto nyo malaman si Alimango, si Alejano yon. At si Pork Chop, si pagkain naman yan eh. Ako, sa totoo, allergic ako sa Alimango, allergic ako sa shrimp. Pork Chop, hindi ako makain yan eh. Chicken lang ako. Fish, yun lang. Para mapagkatuwaan naman, easy. Gastronomic. Si Joselito Lamano watching from Baguio City. Anyway, 10:55. Okay, boss, ito pa ang aking sasabihin sa inyo ngayong bago tayo magwakas kasi ako pick up only some topics. Nagpapasalamat ho kami sa inyo, lalo-lalo no doon sa mga sumusubaybay ho sa amin sa Kilos Pronto. I'd like to thank everybody. Ito ho kasi mga palabas ho ng Bitag Media Unlimited production ho namin for television. Ito ho yung Kilos Pronto. Yan ho yung daily show ho namin sa PTV4. Ganon din ho yung aming Bitag, the new generation. It's coming! New generation yan. At saka yung Crime Desk. It's all about, ito ho yung mga Crime Desk is coming out also. And then meron ho kaming Pinoy US Cops. Yan ang mga production namin. Of course, we had this Bitag Live. So ready ho yan for Facebook. And then yun ho yung Ben Tulfo Unfiltered and more coming. Okay. Wild Rose, nakarelate. Daming nakarelate po sa topic mo ngayong araw. Mabuhay po kayo. Sino ba naman hindi nakarelate kung wala kang magulang? Putok sa buho ka.
Saan ka nang galing? Alam mo naman sa aso, hindi ba? Kahit sino makaka-relate nito. Maliban na lamang kung ikay suwail at walang kwentang anak, ay mga siraulo na sasapatusin ko kayo eh. There was once a time na may pumunta ho sa aming tanggapan, mga boss. Iba ho si Ben Tulfo. Diretso ako magsalita. Who love me for what I am or hate me for who I am. It doesn't really matter. I will say it unfiltered straight in your face. Can you imagine? A grandmother and a grandfather dala ng kanyang anak at yung mga apo. And then I have to be in the middle. They went to my office. Nandyan pa ho yan sa aming YouTube. Matagal na ho to. This was back in 2008. I cannot imagine yung grandmother at grandfather pinalalayas na ho ng kanilang anak na teacher. Kesyo, siya na raw ang nagbabayad ng amilyar or yung realty tax dahil hindi na nagtatrabaho pag-aari ng kanyang tatay, yung tatay-nanay na kinuha sa GSI yung bahay. Kumbaga, pinaalis sila sa bahay. Nakikita niyo mga kwentong mga tarantadong mga hinayupa kaputok sa buho, mga GAGO. Hindi ba pag sinabi mong tarantado, katarantaduhan? GAGO, hindi ba mga gumagawa ng kagaguhan kaya tawag natin gago? Nagmumura ba ko? Hindi, katawagan lang to. Can you imagine pati yung apo umentra? Ikaw nga, ganyan. Alam niyo sinabi ko rin mismo, eto ako naman sabi ko, umupo ka, you better, wait for, wag kang magsasalita pag ako nagsasalita. Sit down! Upo siya ngayon. Sa kagustuhan niya makabawi doon sa kanyang lolo at kanyang lola, ang ginawa ho nitong lintek na apo, ay may baril ho tinatago yan. Sabi ko, ano ngayon? Wala hong lisensya. Ano ngayon? Sabi ko ngayon sa kung lapastanganin ang lola, parang wala. Sa harapan ho mismo namin to. Ito hoy, these are real realities and these are docu-realities na pinapalabas ho namin. Hindi ho namin in-expect na we were just having our camera, naka-on lang yung aming camera. You know what? Nagalit yung lolo. Sabi ng lolo, bakit ganyan? So umabot sa punto, ano ngayon kung may baril? Sabi ko, security, bigyan mo nga ng M16 to, itong si lolo. Abay sabi ng lolo, akin ang M16. You know what? Eto ngayon, si lola, abay pumagitan doon sa kanyang apo at saka sa anak, umiiyak, wag na po. And then tumahimik na ho ako. And then, tsaka palang nakita ng sinasabing ina, yung anak ng yung daughter, nakasamang kanya mga anak na apo, tsaka sila nagyakapan. Gusto ko pag-uuntugin ng mga ulo Nung lumabas ho sila ng aming tanggapan, nag-iiyakan, pati ba naman ang ilong umiiyak, may uhog, labas. Hindi, so ngayon, may luha, tulo, luha, pati ang aming camera lumuha. Si Sandoy, yun ang aming camera, lahat lumuha. Ako hindi lumuluha, tinitingnan ko mga itsura nitong mga putok sa buhong mga anak at apo, tong anak at apo, paglabas, bati-bati na sila. And lo and behold, after 2 days, balik uli yung lola. I don't even know if kung buhay pa yung lola na yun. But I'm sorry, but I have to tell you this because these are all truth. Wala ho kaming kiber kinikwento ho sa inyo to. It makes me very angry. Tagang magulang ho nila pastangan. But if you try doing that sa harapan ko, magulang mo, pagsasabihan kita na hindi mo pa narinig na parang ang salita ko, sisisihin mo sa mundong ito kung bakit niluwal ka. Ning hindi ng magulang kung bakit nabuo ka pang putok sa buho ka. I rest my case. See you tomorrow. Adios.